Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, salamat sa Diyos sapagkat sa huling linggo ng March ay magkakasama tayo at pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya buksan na po natin ang ating po mga Bible sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17 sa ating po pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa book of 1 John. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Sabay-sabay po natin basahin ito. Okay? Ready? Begin. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpupuri ng papasalamat. Sapagkat sa huling linggo ng buwan na ito, kami nga po ay magkakasama, bibigyan mo kami ng lakas, ng sigla, ng oras, at magandang panahon para kami, Panginoon, ay makapagsama-sama para ikaw ay purihin, sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At sa oras na ito, nandito kami, Panginoon, para aming pag-aralan ng iyong salita. Gamitin mo ito para maging gabay namin, lalo na sa mga nararanasan namin sa kapanahonan. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral, tulungan mo inyong lingkod sa pagbabahagi nito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong pong 2007, na-declare po ang Great Wall of China bilang isa sa 7 wonders of the world. No? 7 wonders of the modern world. Okay? Meron po din silang tinatawag na 7 wonders of the ancient world. Okay? Ang difference po nila, yung 7 wonders of the ancient world, ito yung mga structures na napakatagal nang ginawa, na nawasak na, pero napupuntahan pa rin, pero wasak na siya. Ito namang 7 wonders of the modern world, ito yung matagal ng mga structures na ginawa, pero hanggang ngayon, buo pa rin. Okay? Napupuntahan pa rin. Katulad po ng Wall of China or the Great Wall of China. Ang sabi po ng mga astronauts, pagka sila ay pumupunta sa buwan, ay ito lamang daw po yung structure, no? Human structure na makikita sa buwan. Kung sinisikap kong tingnan, no? Hindi ko alam kung sobrang labo lang ng mga ko. No? Pero, ilagyan nila ng araw na yan daw, nandyan daw sa mga aros na yan, itong Great Wall of China. Alam niyo po ba, ito pong Great Wall of China, hindi po ito 2 taon, 10 taon, or 100 years ginawa. Ito po ay ginawa sa loob ng 2,000 taon. 2,000 years itong ginawa. Nag-start po ito noong 700 BC to 200 BC. Before Christ. No? Hindi pa pinapanganak ang Panginoon, ginagawa na ito. At alam niyo po ba kung sino nabubuhay noong 700 BC? Si Isaiah. No? So, nabuhay siya noong 700 years before Christ. So, noong nabubuhay si Isaiah, nagpa-prophesy siya, no? Noong kasalukuyang nagbibigay siya ng prophecy sa mga Israelites na sinisasakupin, sinisimulan ng itayo, no? By towns, no? Bawat bayan, itong Wall of China. Noong panahon na yun, maliliit lang na mga walls ang kanilang ginagawa, no? At hiwa-hiwalay pa. Bakit nila ginagawa ito? To protect them, to protect the town from invaders, no? Sa mga kalaban, no? Kasi noon, ang sukatan ng stability and strength ng isang syudad ay kung gaano kataas, at kung gaano kakapal, at kung gaano katibay ang iyong bakod, no? Ang iyong walls, no? Noon ay hindi pa uso ang mga drone, no? Hindi pa uso ang mga fighter jet, no?
mga helicopters. No? Ngayon, hindi na garantiya na pagmataas ang wall mo ay safe ka. Pero nung panahon na yun, no, pagka mataas, matibay ang walls mo, ikaw ay safe. So, nung 700 BC hanggang 200 BC, unti-unti nang binubuo itong Wall of China. Pagdating ng 2021 BC, pinagkabit-kabit na nila, no? Itong mga walls na ito. And then, noong pong 1368 hanggang 1644, ito yung tinatawag nila na Ming Dynasty, no? Pinaganda nila ng gusto ito, no? Mas pinakapal pa, no? Mas pinahaba pa, at mas pinatibay pa. Alam niyo kung bakit nila pinatibay ito? Again, to protect this China, no? This country from invaders, no? Sa mga kalaban. Alam niyo kung gaano ito kahaba? 20,921 kilometers. Alam niyo po kung gaano kahaba yun? 20 Pilipinas ang haba, no? Ng 20,921 kilometers. But, alam niyo po mga kapatid, sa kabila na 2,000 years itong ginawa, no? Pinatibay to protect China. Akala ng mga Chinese, they are all safe dahil meron silang ganito kahabang proteksyon sa mga kalaban. But sadly, no? The first 100 years after ng 1644, 3 beses ito na-invade. No? Maraming nakapasok ng mga mananakot. No? Alam niyo kung bakit? Paano sila nakapasok? Sapagkat yung mga bantay, no? Yung mga bantay sa mga gates ng walls na ito ay binayaran nila. Ano? Binigyan nila ng ginto. Bibigyan ko kayo ng ginto. No? Papasukin nila kami. At itong mga gatekeepers, no, ay nasilaw sila at kanila ito tinanggap. At again, according sa history, talagang pinagbuksan nila. No? Hindi sila dumaan sa bakod. Hindi sila umakyat ng bakod. No? Ito mga invaders, malayang-malaya silang pumasok doon sa mga gates. Bakit? Bayad lahat ng mga gatekeepers. At 3 beses nangyari ito. So, akala ng mga tao, no? Akala ng mga gumawa nito, they are all safe. No? Magiging peaceful na yung kanilang bayan. Kasi meron silang man-made na protection. No? Na sa tingin nila, napakatibay ito. But sadly nga, 3 beses sila na-invade sapagkat yung mga gatekeepers ay malulubay. No? Sabi nga nung isang manunulat, ang strength daw ng walls ay depende sa mga gatekeepers. Okay? Ang tibay, ang lakas ng mga bakod doon ay depende kung matatag din ang mga bantay nito. At ito po ay makikita natin na kahit na feeling ng mga tao protected sila because of their man-made walls, makita natin na sila rin po ay nasakop. Hindi pa rin pala sila secure. Ngayon pong umaga, nais ko pong ipaalala sa bawat isa na ngayon pong March hanggang May, pinag-aaralan natin itong first John na ang pinapakita po nitong aklat na ito. Pinapakilala po ni Juan kung sino ang Diyos. At nawa, sa 4 na linggo, 5 ngayon, natin po pag-aaral kung sino ang Diyos based sa 1 John, Book of John. No? Nawa, unti-unti po natin makikilala ang Panginoon. Nawa, meron tayong bago na natututunan, no, tungkol sa ating Diyos na sinasamba. And my prayer is, sana hindi lang tayo nadadagdagan ng information, but this message is transforming us. Transforming our hearts, no? Nawa, mas lalo tayong napapalapit, no? Mas lalo tayong mas nagiging masunurin, no, sa ating pong Panginoon. Yung first Sunday, nakita natin the God who is accessible. Second, the God who is light. Third, the God who is our advocate. Last Sunday, the God who is our Father. At ngayon pong umaga,
Gusto ko pong pag-aralan natin itong pag-introduce ni Juan sa Panginoon. I-introduce niya this time ang Panginoon as the God who protects. No? The God who protects. Ang Diyos na nag-iingat. No? Ang Diyos na nagbabantay sa atin. No? Kung babalikan natin itong Great Walls of China, they thought they are secured. No? Pero because of the weaknesses of the gatekeepers, they were invaded. Mga kapatid, kung ang inyong security ngayong umaga ay man-made, okay? For example, marami akong pera kaya secure ako. Marami akong ari-arian. Marami akong properties kaya secured na. Magiging peaceful na at masaya ang buhay ko. And tell you this, yan po ay babagsak. Katulad po na nangyari sa Wall of China. Kung inyo pong maalala din, ang Tower of Babel, no, sa Genesis, no, nagtayo sila ng mataas na tore para mabot nila ang langit. At hindi lang yun, para malaman ng mga tao, no, na tayo ang nagtayo nito. They became proud. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, doon nag-start yung maraming mga languages, no, mga dialects, no, doon sa Tower of Babel. Kaya iba-iba ang ating mga lengguwahe. Di ba? Para hindi sila magkaintindihan kasi ang plano ng Panginoon, no, ang sabi ng Panginoon, kumalat kayo. Eh yung Tower of Babel ay ginawa para mag-ipon-ipon ng mga tao. Hindi na sila lumayo. Kaya ginawa ng Panginoon, pinag-iba-iba kanilang mahumika at sila ay nanguhuli. Isa ang mga yun, mga Chinese. Nagpunta sila ng East. Okay, so, kaya kapatid, ngayon po umaga, nais kong matutunan natin na when the Lord is the one protecting us, it is safe. Hindi tayo kailangan matakot, hindi tayo kailangan magpa. Hindi tayo kailangan matakot. Sa panahon ngayon, no, na pataas ng pataas ang billing, no, sa Tuesday, tataas ulit ang oil, no? Siyempre, tatas din ang mga pamasahe, tatas din ang mga pagkain natin, kinakain natin. Lahat na. At nakakalungkot yung ating mga sweldo, hindi naman tumataas ng pahirapan. Nakakapakambal ba? Human as we are, natatakot tayo. Hanggang saan ba? May mga balita na maayos na daw. No? May mga balita na bababa na daw ang gasolina. No? Pero ang diesel takas pa rin. Mga kapatid, ngayon po umaga, sana mabigyan ng kapayapaan ng ating puso sa pag-aaral natin ngayon umaga about the God who protects. No? Ang Panginoon na nagpuprotect sa atin. May mga tao na inaasahan tayo magpuprotect sa atin, kaya lang hindi tayo na-protect. No? May mga tao o may mga bagay na inaasahan tayo na magpuprotect sa atin, kaya hindi tayo. Pero ito sabihin sa inyo, ngayon umaga, when God protects, will never fail. No? Talagang silbiado tayo. Hindi tayo papabayaan ng ating pong Panginoon. Meron po tayo makikita dito po sa 1 John chapter 2 na tatlong paraan kung paano tayo iingatan, no, puprotektahan ng Panginoon sa ating pong pamumuhay. Ang una, makikita po natin the presence of His love. No? The Lord will protect us by the presence of His love. No? Puprotektahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng presensya ng Kanyang pag-ibig. Ang sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 15, basahin na po natin. Ready? Begin. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, hindi pwede pagsamahin sa puso mo, sa buhay mo, ang pagmamahal sa mundong ito at ang pagmamahal sa Diyos. Kailangan isa lang. Hindi ka pwedeng nasa gitna. No?
You have to choose. Either you love the world or you love the Lord. Okay? At ang sabi dito, when you love the Lord, no? When you choose to love the Lord this morning, you will be protected. No? At mga kapatid, we have all the reasons to love the Lord. No? Sapagkat ang presensya ng pag-ibig niya ay atin pong mararanasan. No? Nararanasan. Saan? In His creation. No? Sa kanyang mga nilikha, makikita natin, mararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi sa Psalm 145, verses 8 and 9, basahin po natin. Ready? Begin. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. No? The Lord is rich in love. No? Mayaman siya sa pag-ibig. At sabi sa verse 9, the Lord is good to all. No? Mabuti ang Diyos sa lahat. No? Siya ay maawain sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya sa umagang ito, ang Panginoon ay may awa. No? Pinaparanas niya ang awa niya sa atin. No? At ang kanyang kabutihan sa atin. Lagi ko itong sinasabi. The fact na nagising tayo ngayon, diba? Yan po ay patunay. No? That is a proof that God is good. Diba? Diba? Meron tayong God is good all the time. All the time, God is good. No? At alam ko po na naranasan natin yan. Sa marami nating pinagdadaanan, sa maraming pagsubok, no? Maraming mga hirap, no? Maraming mga problema. No? Kung ating pong pag-iisipan lamang, no? Kung paano naging mabuti ang Panginoon, talagang sa bagay ito, nasasabi natin totoo ang talata na simulan po ni Haring David. No? The Lord is good to all His creation. No? Sabi pa din sa Psalm 147 verses 8 and 9, basahin nga po natin, ready? Begin. He covers the sky with clouds, He supplies the earth with rain, and makes the grass grow on the hills. He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. Hindi pa kayo nagtataka kung bakit ito, for example, yung mga ravens, ano? Paano kumakain ng mga, sino naghahanda ng kanilang mga pagkain? Bakit ang lalakas lumipad ng mga yan? Di ba? Yung mga foxes, no, sa forest. At yung iba pang mga animals, no, sa mga kabundukan, yung mga baka, no, at yung iba pang mga makikita natin na iba't ibang mga ani. Sino nagpapakain sa mga ito? Bakit sila nabubuhay? Ang Panginoon na nagbubuhay. Sabi sa verse 8, He covers the sky with clouds. No? Lalo bakit na-appreciate ito ni David? He covers the sky with clouds. Sapagkat sa Israel, napakainit. No? Napakainit. At syempre, pagka natakpan ng clouds ang araw, malinig siya. Masarap sa pakiramdam. Katulad ngayon, no? Cloudy. No? Alam niyo ba itong paborito kong panahon? Cloudy. Hindi umuulan, pero hindi rin mainit. Kaya lang minsan nakakaanto. Pero ito gusto kong panahon. No? He covers the sky with clouds. He supplies the earth with rain. So ang Panginoon nagpo-provide ng ulan. No? Ng vegetation. No? And make grass grow on the hills. Ang sabi pa dito sa Psalm 104 verse 14, He makes grass grow for the cattle and plants for people to cultivate, bringing forth food from the earth. So makita po natin kung paano inakalinga, no, inaalagaan ng Panginoon ang lahat ng kanyang nilikha. Okay? God will always provide sa ating pong mga pangangailangan. No? Pagkakaloob niya. At mga kapatid, ewan ko kung mag-agree kayo sa akin. Many times, yung provision ng Panginoon, no, ay nanggagaling sa hindi mo inaasahan, no, na source.
Di po ba mamamangha ka na lang parang, paano nangyari ito? No? Paano dumating ito? Why? Because God is the one providing our needs. At hindi mo pwedeng diktahan ng Panginoon kung paano niya i-provide. Basta ang aking pong karanasan, once the Lord provides, it is amazing. Kamang-hamang. Hindi mo siya pwedeng ipaliwanag, ikayang ipaliwanag. No? Hindi mo pwede rin sabihin na, dahil ko kasi kaya nangyari yan. Hindi pwedeng angkinin. No? Ang dahilan, ang glory, no? Kung bakit well-provided tayo. It's all because of God. He is good, no, to all His creation. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, hindi ko alam kung ano mga needs natin. No? Hindi ko alam kung ano yung mga gusto nyo na magkaroon. O yung mga kailangan. And I do not know kung pinagdududahan ninyo ang Panginoon na ipagkakaloon. Pero sabihin ko sa inyo, kung yan ay kailangan natin, yan ay makakabuti sa atin. In God's way and time, it will come. Darating yan. At ang pagdating yan ay sa paraan na hindi ko inaasahan. No? Ganun sumagot ng Panginoon. Diba? At yun ang paraan ng Panginoon to tell us that, hey, you're protected. Puprotektahan mo. All my creations are protected. Walang ibang pwedeng makapagprotekta sa atin ng ganito kasigurado, kundi ang Diyos. No? Kaya pag binigsabi sa inyo na tao, kung protektahan kita, kung kayo maniniwala. Sapagkat hindi pwede maprotektahan ka in 1 week time, no? In 2 weeks time. No? Pero hindi ka pwedeng, hindi ka kaya protektahan ng sino man na hanggang sa buong buhay mo dito. Ang Diyos na. Okay? So, the Lord will protect us by the presence of His love. No? Makikita natin yan in His creation. Second, in our salvation. No? Yung kaligtasan natin, mga kapatid, ay patunay, no? Na mahal tayo ng Diyos. Okay? Na mahal tayo ng Panginoon. Yes, mga kapatid, nasabi sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Mga kapatid, dito po ano, sometimes, sabi ng ibang mga preachers, sana hindi lang yung pag-ibig ng Panginoon ang matutunan natin, kundi tutunan din natin ang kabanalan at ang hustisya o katarungan ng Panginoon. That's right. No? Ang dahilan kung bakit ipinamalas ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin. Because all of us are sinners. Tayo po natin makasalanan. In fact, sabi ni Apostol Pablo dito, we are dead. No? In our transgressions. Tayo po ay patay. Putol ang ating relationship sa Panginoon because of all our sins. But because of Christ, no? Because of God's great love, binuhay niya tayo. Okay? Binigyan niya tayo ng pag-asa. At gusto kong mapansin niyo itong by grace, you have been saved. Alam niyo po pa kung bakit isiningin pa ito, it is by grace you have been saved. Para wala po tayong lahat na ipagmalaki. No? Wala, para masabi po natin, no, na hindi galing sa akin ang kaligtasan. Sapagkat ang turo sa atin, bago natin matutunan ito, kailangan magpakabait ka. No? Kailangan maging matulungin ka para makapunta ka sa langit. Diba? Kaya lang nakakalungkot, no? Kahit na ang dami mo nang naitulong, kahit na ang dami mo ng mga mabuting ginawa, pag tinanong mo yung isang tao na gumawa nun, ano, pupunta ka na ba sa langit? Sabi, wala makakapagsabi niya. Noong mahal na araw noong one time,
na naikwento ko rin sa inyo yung paakyat sa Antipolo, no? Nung sinabayan ng mga klase ko, bakit ka naglalakad ng paakyat ng Antipolo? Sabi niya, sumama na ako sa mga to. Sabi nila, pagka nagsakripisyo ka daw, mababawasan ang kasalanan. Di ba? At baka sakaling, papalapit ka sa Panginoon. Pag nagpinitensya. Pero nakakalungkot, no? Pag tinanong mo sila, yung mga nagpapapako sa puso, tanungin mo, pupunta ka ba sa langit after that? Hindi. Hindi nila. In fact, sabi ng iba, no, balik ulit sa bisyo, no, balik ulit sa mga maling ginagawa. Tuwing mahal na araw, magbabawas ng kasalanan. Hindi po ganun ang pag-ibig ng Panginoon. At hindi ganun ang paraan ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive. You know, with Christ. Or because of Christ. No? And then sabi dito, by grace, you have been saved. Pagdating po sa kaligtasan, mga kapatid, wala tayong magbago. Okay? Kahit na 0.0000001%. It is 100% by grace. From God. Okay? Natanggap natin yan through faith. Okay? At wala na. Imagine, napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon sa amin nang binigay niya yung kaligtasan niya. Kung tutusin, pwedeng hayaan na tayo ng Panginoon na maging mamatay, no? Wala na rin naman tayo magagawa. Kung panatilihin tayo patay ng Panginoon. Kung tayo ay tunawin ng Panginoon. Di ba? In fact, God has all the reason to kill us. To destroy us. To annihilate us. Dahil sa bawat araw ng buhay natin, bilangin ninyo kung gaano kayo kadalas na gumagawa ng kasalanan. Nag-iisip, nagsasalita, at gumagawa ng kasalanan. At bilangin nyo rin kung ilang beses kayo nag-iisip, nagsasalita, at gumagawa ng gusto ng Diyos. Timbangin natin. Diba? Sa palagay ko, tayo lahat ay aminado na mas marami tayong sinusuba. Kaya, kung papairali ng Panginoon yung kanyang katarungan at kabanalan, matagal na tayong wala dito. Di ba man? But because of His great love, dahil ang Diyos natin ay mapagmahal, binigyan niya tayo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, pinuprotektahan tayo ng Panginoon sa mundong ito, sa kasalanan, sa tukso ng mundong ito, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig sa kanyang mga nilikha, no? At pag-ibig nung binigay niya sa atin ang kaligtasan. Okay? So, ang sabi pa dito sa Romans chapter 5, verses 8 and 10, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. And then sa verse 10a, for if while we were God's enemy, we were reconciled to Him through the death of His Son. So, pansinin niyo yung while we were still sinners. Anong ibig sabihin yan? While we were still doing sin, committing sins. No? Habang wala ka pang naiisip tungkol sa Diyos. No? Habang hindi mo pa naiisip na bumalik sa Panginoon. No? Habang ikaw ay malayo sa Panginoon. Habang ginagawa mo yung mga bagay na nakakasakit sa Diyos. Niligtas ka. Di ba? Tapos sabi dito, habang kaaway ka pa ng Panginoon, sinugo niya na si Jesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay magkabatid ng Diyos. Grabe pong ibig yun. Kaya niyo bang gawin yun? Bago pa makagawa ng kasalanan, for example, yung asawa ninyo, bago pa gumawa ng kasalanan, papakawarin ko na ito. Nasabi niyo na ba yun sa asawa niyo? Sweetheart, alam kong mabait ka, pero gusto kong sabihin ko sa iyo, bago ka pag gumawa ng kasalanan, pinatawad pa kita. Ito kayo magiging reaction ng asawa mo.
Nagkaganon. No? O kaya sa inyong mga parents, no? Sa mga parents, anak, alam kong mabait ka, o kaya alam kong matigas ang ulo mo. No? Pero kahit anong gawin ko, anak, mahal kita, papatawarin ko. Grabing pag-ibig yun. Nagkaganon lang ang kaya mong sabihin. Diba? At kaya mong gawin. Sometimes magaling lang tayo magsalita, pero hirap tayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon, when He said that He loved us, or He loves us, pinatunayan, Jesus died for us. Para tayong buhay. Balikas. Eh mga kapatid, magtiwala tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya tayo papawala. Pagkakaloob niya, lahat ng ating pong pangangailangan, no? Lulutasin niya mga kapatid. Kung gaano man hindi kabigat ang problema mo sa oras na ito, aayusin mo. Dahil po sa nakalala. Okay, so yun po ang una na makikita natin, no? The presence of His love. Sabi pa dito, pangalawa, the prohibition against the world. No? The prohibition against the world. So God is protecting us by the prohibition against the world. Sa kanyang pagbibigay ng babala, no? Or pagbabawal, no? Sa mundong ito. Okay? Ang sabi diyan, do not love the world or anything in the world. Then sabi sa verse 16, the lust for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Mga kapatid, sa inyo pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, may mga bagay na malilito tayo. No? Kung hindi natin ito susuriin ng mas malalim. Katulad nitong salitang world. Ano itong world dito? No? Kasi ang sabi dito sa John 1:10, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Dito sa James chapter 4, verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Pero nasabi sa John 3:16, for God so loved the world. Pero sabi dito, don't love the world. Di ba? Babasahin mo lang yan, kung hindi ka concerned sa mga meanings niya, lalapasan mo yan. Pero, kung may mga tao na talagang gustong matuto, no, about the Word of God, mapapansin mo ito. Ano yung word dyan? Okay? Alam niyo po ba na itong tatlong word na ginamit dito ay pare-pareho sa Greek? No? Pare-pareho cosmos ang ginamit na salita. Pero, makikita po natin yung difference sa context. Okay? Dito po sa John chapter 1 verse 10, He was in the world. Ang context po dyan, yung world ay the physical world. So, nandito siya sa earth. No? Sa lupa. Ano? Itong mga puno, itong mga bundok. Yan yung tinutukoy dyan na world. And though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Diba? Kung ang tingin mo, interpretation mo sa world is the physical world, tapos hindi siya nakilala, pwede ba yun? Yung puno ba, kilala ka? Pwede mo makilala ka ng puno? O kaya ng bundok? Ang ibig sabihin po ng world doon ay world of human beings. So, the world or the human beings, the world of human beings did not recognize Him. Hindi siya kinilala ng mga tao sa mundo. Okay? And then dito, sa James chapter 4 verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be friend of the world becomes an enemy of God. Ano naman yung world dito? Ano yung ibig sabihin based on context? No? Ano yung word nila?
Yung world dyan ay yung world system. Ano? Yung sistema, yung kalakaran, yung practice sa mundo ito. Okay? So yung una, it is the physical world. Second, ito yung human beings. Then third, ang ibig sabihin po niya, ito yung system. At anong klaseng system ang meron sa mundo ito kung kaya ayaw ng Diyos na tayo ay makipagkaibigan, no? Or mahalin natin ang mundo ito. Sabi po sa dictionary, sabi diyan, basahin niya po natin, world system, ready, begin. The sinful, secular, and materialistic aspect of life that all people away from God. So anything na meron sa mundo ito na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. And usually, yan po ay mga sinful acts, secular things, and materialistic aspects. Yung mga bagay po yun ang nagko-cover ng ating mga mata. Yun ang naglalayo sa atin sa Diyos. At ito yung world system. Di ba? So, obserbahan nyo, ano yung mga bagay na meron tayo ngayon ang naglalayo sa atin sa Diyos? Okay, ano yung bagay na meron kayo na lagi inyong namimiss? Ang inyong prayer time, ang inyong quiet times, maging ang inyong pag-church. Okay? Ano yung mga bagay na madalas nalilimutan ninyo na ay, hindi ako makapag-pray. Ano yung uubos ng oras natin during the day na talagang nasasabi lang natin na bukas na lang ako mag-quiet. Bukas na lang ako hanggang sa nagkasunod-sunod na. Diba? Yun yung world system. Tayo po ay, kumbaga, lulong, no? Doon sa mga bagay na naglalayo sa atin. And I pray this morning ay mabigyan tayo ng warning, ng prohibition. But sometimes, naiinis tayo pagka naririnig natin ang mga commandments ng Panginoon. Di ba? Kill, sorry. Pero mga kapatid, tingnan natin yung other side of the coin. Kung ang tingin natin dito sa mga rules ng Panginoon ay yun yan, KJ, ay talagang babaliwalain natin itong mga rules nito. Pero, kung titingnan natin na itong mga rules ng Panginoon, itong salita ng Panginoon is protection, what will you do? What will be your attitude to God's word? Protection sa kasalanan, protection sa kapahamakan. Anong gagawin mo sa salita ng Panginoon? Anong gagawin mo sa kanyang Diyos? Diba? Kaya nga sabi ni James, ang isang tao na pagka nabasa niya ang salita ng Panginoon, tapos hindi niya in-apply sa buhay niya, ay para siyang isang tao na nung tumingin siya sa lamig, nakita niya na may dumi sa mukha niya. Pagkatapos doon, nalimutan niya na may dumi pala yung mukha niya. Ang ibig sabihin ko, parang niloloko natin ating mga sarili. Okay? So mga kapatid, sana maging aware po tayo dito po sa world system. No? Again, ano yung mga bagay na naglalayo sa atin o umaakit sa atin na papalayo sa Panginoon. Meron tayong tatlo makikita. No? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ano ba ito mga ito? Okay? Ayon sa dictionary, ang lust of the flesh, basahin niya po natin. Ready? Begin. Takes a God-given need and turns it into a God-defined demand. It says, I must have this now, even if it hurts me or others, and even if God says no. Mga kapatid, nilikha po tayo ng Panginoon na may mga pangangailangan. Like, nauuhaw tayo. Diba? Nagugutom tayo. And we want affection. Diba? Gusto natin may magmamahal sa atin. Yan po ay yan po ay legitimate. Yan po ay tama na nararamdaman.
hindi po yan kasalanan. Ngunit, kung ang satisfaction na kukunin mo ay iba sa Panginoon, iba sa paraan ng Panginoon, then that becomes lust of the flesh. No? It takes God-given need and turns it into a God-defying demand. No? Kung talagang susubay ka sa Panginoon, bakit? Because it says, I must have this now. Gusto ko to. No? Kailangan ko to. No? Mag-i-enjoy ako dito. Diba? Kaya madalas, yung alipin ng lust of the flesh, diba? Ito po ay nakakumin ng sexual immorality, ng gluttony. Diba? At alam niyo sa Bible, yung gluttony, hindi lang yung maraming kumain, kundi yung sobrang daming kumain. Nang ginagawa nila, pag busog na sila, susundutin nila yung kanilang alam mo para magsuka sila. Para makakain sila. Ganun ka-tindi ang appetite nila. No? So, ito mga bagay na ito, ang magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kung tayo po ay hindi natin ito i-let go. No? Hindi natin ito hihingi sa Panginoon na ilayo sa atin o layuan natin itong lust of the flesh. Ang pangalawa, itong lust of the eyes. Basahin po natin itong lust of the eyes. Ready? Begin. Is the tendency to look at others, their house, their car, their success, their lifestyle, and feel that we are missing out unless we have it too. Okay? Ito ang lust of the eyes, yung lagi kang tumitingin sa gamit, no? Or sa kung ano ang meron sa katabi mo. No? Kasi, ito po yung ano nangyayari dito, nagko-compare ka parati. Parang may kawawa naman ng or buti pa siya. Ha? Uy, ang ganda naman nun. Kailangan maging akin yun. No? Okay lang na mag-appreciate mga kapatid. Oo, galing. No? Pero pagka pumasok ko na sa isip na kailangan makuha ko yun. Kailangan magkaroon din ako. Mangungutang ako. No? Para magkaroon din ako. That's last of us. Yan po sa atin dito ang best friend ni Shopee, ni Lazada, ng mga sales. Di ba? Alam niyo po, one time, may nakitang magandang pantalon sa Lazada. At ang mura lang niya, 150 lang, dalawa. Sabi ko ba, hindi ako malulugi dito. So, binili ko siya. Maganda siyang pantalon, pang formal. Naku, alam niyo ano dumating sa akin? Dalawang pajama. Sabi ko, ito ba yung in-order ko? Ito, buti na lang binalik ko. No? Alam niyo nangyari sa akin? Nabudol ako. Na last of the eyes ako. Wow, ang ganda nito. No? Tamang-tama ito sa akin. Di ba? Sometimes yung nakikita mo, no, ay nadadaya ka. Ng, ano ba yung tinatawag niya, expectation, pero yung real ay iba. Diba? And then, yung ating po mga binibili, like for example, pagka-sale, madalas hindi talaga natin yung kailangan. Diba? Yung mga nakikita natin po sa mga shopping, anong tawag doon? Sa shopping online, marami doon, hindi po natin kailangan. Nakita lang natin na maganda, nakita lang natin na mura. No? Kaya ngayon, no po, kahapon may nag-save din doon sa amin ulit, shoes, ang mura din, at ang ganda ng dapat sa paa ko. 1.5 lang, 90. Kulay lang. Sabi sa akin siya, kunin mo na, 1.5, bagay na bagay sa ito. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pag-iisip na kailangan mo ba yun? May mga sapatos ka pa. Actually, ang sinabi sa akin ng Panginoon, hindi yan sapatos na yun ang kailangan. Yan ang naisip ko. Ibang sapatos sa kailangan. Okay? So, hindi ko na siya binalikan.
hindi ko na siya kinuha. No? Kasi sabi ko sa kanya, meron na ako yan eh. Pero ang ibig ko mong sabihin, mga kapatid, let us always be aware. Ano ba ang ginagawa sa atin ng mga nakikita natin? Ano yung mga naiisip natin? Pagka, yun nga, nakikita natin yung bahay, yung mga sasakyan, no? Pagka yung iba nagiging successful, no? Meron akong narinig na pastor, ang sukatan daw na character. You will know the character of a person. Hindi kung siya ay mahirap o walang pambili. Makikita mo daw yung tunay na character ng person pag meron siya pambili. Kaya ba niyang kontrolin ang kanyang sarili? Meron ba siyang self-control? Alam niyo sa buhay na ito, napakahalaga ng self-control. Maraming mapapahamak at maraming napapahamak because of lack of self-control. Meron po ba tayong self-control? Many times, nawawala ang self-control through the lust of the eyes. Kaya, pakinggan natin ang prohibitions from the world. Because through that, mapuprotektahan tayo sa tiyak na kapahal. Okay? Kaya may isang kanta, be careful, little eyes, what you see. Okay? Ingat po tayo. Sabi nga ng isang pangnarinig ko, yung first look daw, hindi daw kasalanan niya. Ang kasalanan daw, yung second look. Diba, mapansin nyo parang, di ba? Napapadalo ka ng tingin nyo daw ang kasalanan yung second look. Kaya sabi ng isang member sa Kalapay, kaya ganito ang gawin mo. Hindi mo ganyan, tinigan mo na gano'n. Huwag ka nang lumingin ulit. Pagtingin nyo. Pero mga kapatid, again, pinapalalahanan tayo ng Panginoon ngayon po kumahal. God wants us to be protected from danger. Okay? Kaya ingatan natin yung ating mga pinapanood, yung ating pong mga pinapakinggan, no? Yung ating pong mga kasama. Okay? Ingatan po natin. Sapagkat pag hindi tayo guarded, no? Kung ito ay hahayaan lang natin na pumasok sa atin, no? Kung iniisip natin na kaya ko namang labasan ito, or kaya ko namang paglabanan ito, or kaya ko namang i-give up ito, that's the time na bumabagsak pagkagano. Mapapagtagumpayan lang natin ito mga kapatid through the power of it. Hindi sa lakas at ganito. Okay? So, the lust of the eyes. At ang pangatlo, the pride of life. Masabi nila, ito ang pinakamatinding kasalanan. Okay? Ito ang pinakamatindi na dapat natin iwasan. The pride of life. Basahin niya po natin. Ready? Begin. The pride of life is the obsession with the status, title, and reputation. It is the need to be admired, envied, and validated by other people. Sometimes, unconscious tayo, no? Kaya nagpo-post tayo sa Facebook, yung mga napuntahan natin, yung mga kinakain natin, yung mga kasama natin, lalo na kung yung mga selfies sa mga mga sikat na mga tao, di ba? Yun, walang duda, pinagmamalaki mo talaga yun. No, nakasama ko si ganito, nakasama ko si ganyan. Di ba? So, kung saan yun dito, sa pride of life is the obsession. No? Talagang wala ka nang inisip, kundi, no? Yung status mo na maging tumaas ang status mo, no? Yung title mo and reputation mo. May kaklase ako sa Bible school. At basta magkikita kami, graduate na kami nito, basta magkikita kami, tinatawag namin, sanay naman kami gano'n eh. Kasi sa Bible school, ang tawagin namin yung first name. Oh, Leno, ganyan. Itong tao ito, kilala ito ni Ate Ruby. Itong tao ito, basta makikita mo, magkikita kami, at babanggitin ko yung name niya, yung first name niya, sabi sa akin, bakit tinatawag mo ako sa first name ko? Sabi ko, bakit? Anong dapat tawag ko sa'yo?
pastor dapat. Dapat pastor, 6 years ako nag-aral eh. Tapos tatawagin mo lang ako sa first name ko. Kaya dapat pastor. Pag sa susunod na tatawagin mo ako sa first name ko, hindi ako nilin. Sapagkat kailangan mayroong pastor. Dahil pastor ako. Okay, so hindi ko alam kung nagmamay ito or kung ano purpose. But sometimes we are so conscious about our title na parang sumasama ang loob natin. No? Pagka hindi tayo natrato according sa kung anong status natin. Ako yun, halimbawa sa, eto pa, meron pang isa. Sa mga certificates, na-experience nyo na ba yung nabigyan kayo ng certificate, mali spelling ng pangalan? O kaya, mali yung middle initial nyo. Di ba? Sabi ng iba, hindi ako ito. Hindi ako ito, mali ang spelling. Di ba? Pero, siyempre, kailangan din naman sanang itama nila. Pero, sometimes, yun, because you are so obsessed, no, talagang hindi mo sila mapatawad doon sa mali na kanilang ginawa. Okay? Bakit? Sapagkat gusto natin talaga na i-admire tayo ng mga tao, gusto natin na kaingitan tayo ng mga tao, no? Gusto natin na purihin tayo ng mga tao. Kaya nga, kung panonood kayo sa Facebook ngayon, kung ano-ano na lang ang ginagawang TikTok, di ba? Kahit na-ibenta yung kaluluwa, ipakita yung kaluluwa, basta pag dumami lang yung likes, no? Dumami lang yung recognition, yung acceptance, diba? At dumami rin siyempre yung kita, kung ano-ano na lang, mga pinag-uusapan, di ba? Kaya, mag-ingat tayo mga kapatid, sa ating pong mga ginagawa, sa ating pong mga sinasabi, bantayan natin. Hindi ba tayo nagmamalang? Hindi ba natin iniisip na dapat kainitan ko? Pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Hindi naman masama na magkadika ka, mangarap ka na tumaas ang iyong ranggo. Hindi masama na magkaroon ka ng sariling bahay o magandang bahay o convenient na bahay. Hindi po masama yun. No? In fact, that is a fruit or a result of God's blessing. Di ba? Pero mga kapatid, again, the heart is the problem. Many times, it is our hearts. At alam po ninyo, kailan at ang Diyos ang nakakaalam. Pwede yung dayain, pwede natin dayain. No? Yung mga taong nakakakita sa atin. No? Sometimes, pwede nga tayo magpakita na sobrang humble natin. Diba? But deep in our hearts, gusto lang natin marinig na, napaka-humble naman. Napakabait naman ng taong ito. At masarap yun pakita. Di ba? It's between you and God. At pagka gano'n, pagka parang nakikiliti tayo, tumataba ang ating mga puso. Ipanalangin natin natin sa Lord, Lord, please, huwag mong hayaan na maging proud ako. Magkaroon ako ng pride of life. Okay? Keep your feet on the ground. Ang pakumbaba ka. Okay? So ito po ang mga dapat po nating ingatan sa ating buhay. Ito po ang dapat na iwasan natin. No? Ito po ang mga pinapaiwasan sa atin ng Panginoon. Okay? Hindi para tayo ay pahirapan. No? Hindi para tayo ay, hindi para sirain ang ating pong kaligayahan. Di ba? Nagkrinet ko sa akin si Therese ng isang araw. Sabi niya, ayaw maging Christian ng kanyang friend. Kasi hindi pa na kayang give up yung pag-iinom. No? So, ang tingin ng marami sa Christianity, yun nga, ititigil mo na yung mga ganito, ititigil mo na yung mga ganyan. In fact, may kanta pa na sa langit walang view. No? Na parang ang purpose ng kantang yun ay huwag kang mangarap na pumunta sa langit. Kasi KJ yun. No, mga kapatid. Ang tunay na kagalakan, kapayapaan, kasiyahan ay patatagpuan lang natin sa Panginoon. At lalo digit, pagkasusundin natin yung kanyang mga instructions. At ang tunay na kalungkutan and misery
no, ng buhay natin ay matatagpuan natin the moment we disobey God's word. No? Lalo na itong prohibitions na ito. When you ignore these prohibitions, kapahamakan po ang mararanasan. Sumunod po tayo sa Panginoon, no? Para ma-experience natin ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa buhay. So, yan po ang pangalawa na makikita natin na paraan ng Panginoon ng pag-iingat sa bawat sa atin, sa pagpuprotekta by giving us prohibitions. No? Yung mga bawal na dapat natin po. Meron po akong isang Bible study. Sabi niya, hindi ko maintindihan pag binabasa ko na yung Leviticus. Alam niyo ba kung anong laman ng Leviticus? Ito yung mga offerings. Ito yung mga uncleanness. Paano mo i-purify ang iyong sarili. No? Pero ang ginawa nila mag-asawa. Ginugel nila, sinat GPT nila. Bakit pinapagawa ng Panginoon sa mga Israelites itong consecrations na ito, itong mga alay na ito? And then na-realize nila, sinagot sila ng chat GPT. Sabi ng chat GPT daw sa kanila, to protect you from harm. Kasi ang dami mga sakit noon. So, ang ginagawa noon, pagka may sakit ka, lalo na pagka may leprosy, kailangan ilayo ka talaga, ilabas ka ng camp. No? Tapos, kailangan magdamit ka na indication na ikaw ay may leprosy. At kung may lalapit na mga tao sa'yo, isisigaw mo na, unclean, bago niya ako. Huwag kayong lumapit. So, kung papakinggan natin ngayon yan, pag-aaral, parang napaka-cruel na pala. No? Walang human rights. Pero na-realize niya na, yun pala ang ibig sabihin. No? Gusto ng Panginoon, kaya na pinagbabawal ito, kaya na pinapagawa ito, gusto niya na makabuti. Na-appreciate ko talaga ito ngayon, may pagbabasa ko sa Biblia. Okay? So, sometimes, parang sobra na ang Panginoon, no? Parang ang daming bawal. Pero pag-iisipan lang natin mga kapatid, bakit niya pinapagawa? To keep us. Okay? That's how the Lord protects us. Okay? So, ito po ang mga prohibitions. Ang pangatlo, the prioritizing of His will. Ang pag-una sa kalooban ng Panginoon. Nasabi diyan, the world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit tayo pinagbabawalan ng Panginoon na mahalin, no, maglingkod sa mundo. Because, sabi niya, the world is passing away. Ano pong ibig sabihin niya? Hindi mo mapapanghawakan kung ano man ang ino-offer ng mundo. Because it will pass away. Lilipas ito. Katulad na lang ng Great Wall of China. Di ba? Akala nila napakatibay. Pero ano nangyari? Napasok din sila. Because of the gatekeepers. Yung weaknesses or yung weakness ng gatekeeper. Diba? So kung ano man ang mga pinangahawakan natin ngayon kung umaga ito na nagbibigay sa atin ng parang security na hindi ang Panginoon, it will pass away. No? Matatapos din. No? Mawawala din ng Panginoon. Nasabi po ng Panginoon sa Psalm 102 verses 25 to 26. Isahin lang po natin. Ready? Begin. In the beginning, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be discarded. Hindi po natin kayang pigilan ang deterioration ng isang bagay. Hindi ko malilimutan yung kwento ni Michael Jackson. Gusto niya na mabuhay ng hanggang 200 years. Kaya nag-hire siya ng 12 doctors to check on his health.
No? Tumataas ba sugar niya? Yung blood pressure niya ay tumataas din ba? Ano ang dapat gawin para mapababa ang mga yun? Para ma-maintain ang kanyang kalusugan, yung kanyang lakas. Ang dami mga itinuturo sa kanya, to keep him young. But sadly, alam niyo ba ilang taon si Michael Jackson nung namatay? Ilan? 50 years old. Napakabata. No? 50 years old. A person who wants to live for 200 years. At nag-hire siya ng maraming mga doktor na dahil inaakala niya na itong mga doctors na ito mapipigilan ang deterioration ng kanyang katawan. Pero ano sabi ng talagang ito? They will perish. They will all wear out like a garment. No? Walang pwedeng magbuhay sa atin ng pangmatagalan kung tayo ay nananatili sa katawang ito. Because this sinful body, the Lord will one day destroy this. At papalitan ito ng perfect body. At ito po sabihin sa inyo, Diyos lang ang pwede. No? Kahit si Belo, hindi kaya na ayusin ng ating mga isura. No? Hindi kayang pahabarin ang ating mga no? Hindi niya kayang pwedeng, hindi niya kayang pagmukhaing bata tayo for a long time. Talagang darating at darating yung time. In fact, mas maraming panahon na nakikita mo agad yung deterioration. Hindi mo ba? Pero mga kapatid, itong umaga, hindi tayo dapat umasa sa mundong ito. Because they will all pass away. Yan ang design ng Panginoon. Papalitan ng Panginoon. Even in our strength, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magsabi na malakas ako. No? Kakainin ko kahit anong gusto ko. Pupuntahan ko. No? Kahit saan, kahit gano'ng malayo. No? Magpupuyat ako parating. No? Bata pa ako eh. Again, yung isa kong binabible study. 6 years siya na, na panggabi sa kanyang work. 6 years, talagang hindi pa ayos ang tulog niya. Pero akala niya noon, kaya-kaya niya. Hanggang sa, yun na bumigay niya yung katawan niya. At ngayon, for almost, parang 5 months na nagte-therapy siya. Kasi meron siyang MS, multiple sclerosis. Okay? So, delikado po yun. Sakit na yun, pwede niya ikamatay. No? Bakit? Na-realize niya na kinabus niya ang kanya. Okay? Kasi akala niya, dahil bata pa siya, 30 years old lang ito. Ngayon, akala niya, nung 22 siya, invincible siya. No? Hindi bibigay ang kanyang mga. At marami tayong lahat. May ganito tayong pakiramdam. No? We trust so much our health, our age. Diba? Kaya hindi natin ito iniingahan. Tandaan niyo yung mga kapatid. It will pass away. It will deteriorate. It will wear out. Okay? Kaya, mga kapatid, ingatan natin ang ating mga kalusugan. Ano pa po ang sabi? The world's way will end. Second, the Lord's way will endure. No? Sabi dun sa talata na binasa natin kanina, whoever does the will of God lives forever. Sino man ang gagawa ng Panginoon ng Panginoon will live forever. Gusto kong pansinin niyo yung word na whoever does. No? Hindi na sinabi niya na whoever knows or whoever memorizes. No? Whoever knows by heart or by head the will of God will live. No. Sabi niya, whoever does. Sino man ang gagawa ng kalooban ng Panginoon ay mabubuhay, magpakailan, ay mananatili, magpakailan. So, makita natin dito, the Lord's way will endure. Yung paraan ng Panginoon, no? Yung kalooban ng Panginoon, pagka ito'y sinunod mo, it will endure. It will endure, hindi lamang for 1 million years,
Hindi lamang for 1 billion years, but forever. Walang katapusan. We will live forever kung gagawin natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya, sa umagang ito, mga kapatid, let us prioritize the will of God. No? Sapagkat ang mararanasan natin, no? Tayo po ay hindi na mapapahamak. At ang tatlong ito, mga kapatid, itong tatlong paraan na ito, no? Ang pagpapakita ng Panginoon that He wanted to protect us. Ang sabi pa dito sa Matthew chapter 24, verse 25, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Nakakatuwa, no? Na pagbigay ng kaaliwan at kapayapaan. Kung ang ating Diyos na pinaglilingkuran, sinasamba, will never pass away. Will remain until eternity. Samantalang yung ating pinagpapaguran dito sa lupa, no? Ay ilang saglit na mawawala. Di mo ba? Kaya sa umaga ito, ang gusto ko pong maging response natin ay mas sundin natin ito. Sa bawat salita niya na ating pinag-aaralan, alamin natin kung paano at kung alin yung gusto ng Panginoon na sundin natin at gawin po natin. Kasi ito po, nasabi ko na ito sa inyo, the blessing of God is in our obedience. Not just in our knowledge about Him, but in our obedience. Yung po makikita, yung sagot sa prayer, no? Yung sagot sa iyong pangangailangan, no? Yung tugon sa iyong problema. Once na ginawa mo yung mga instructions niya para maayos mo ang bagay. Ngayong umaga, may nakita tayo tatlong paraan na pagpapakita ng Panginoon as God protects us. Una, the presence of His love, the prohibition against the world, and the prioritizing of His will. Ngayong umaga, sana po, sikapin natin sa biyaya ng Panginoon na unahing sundin ang kanyang kalooban. Sapagkat by doing that, we will experience God's protection. Okay? Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Many times ay nakakaligtaan talaga natin ang kahalagahan ng inyong Panginoong mga utos. Many times, nagagalit kami na puro na lamang utos ang aming nababasa, ang aming naririnig. Pero nawa ngayong umaga, magkaroon kami ng panibagong perspective. Pagka nababasa namin ang naririnig ng utos. Nawa, makita namin sa puso namin, Panginoon, na itong mga utos na ito ay ginawa mo to protect us. Not to harm us, but to protect us. Kaya simulan mo yung araw na ito, Panginoon. Kami po ay magkaroon ng kagalakan every time na amin po maririnig ang inuutos at full-heartedly, Panginoon, kami po ay susunod sa iyo. Salamat po, ito ang pinalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What a fellowship, what a joy divine,
have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace, sweet by your near. Leaning on the everlasting arms, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat at pag-ipon mo kami. Salamat sa bawat isa na nagbigay ng pagpapakuna sa inyo, Panginoon, ngayong araw. Nawa makita natin ang kahalagahan na mga ganitong pagkakataon na inuuna ka namin. Nawa masanay kami lahat. Maging bahagi na ito ng buhay namin. Sa unang araw ng linggo, isang linggo, ikaw, Panginoon, ang kasama namin. Ikaw, pinapapurihan, sinasamba namin, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat isa sa pamagitan ng inyong salita ay nagkaroon ng panibagong lakas at panibagong sigla. At nakita namin ang inyong direksyon. Mas nalaman namin kung paano namin gagawin ang inyong Panginoong kalooban sa buhay namin. At Lord, tulungan mo rin kami na huwag lamang sarilinin ang mga katotohanan ito. Tulungan mo kami na ibahagi dito sa iyo. Dahil po, Panginoon, na pag-iwahiwalay mo kami ng inyong po, Panginoong pag-ibig, ng inyong biyaya. Marating kami ng ligtas sa aming po mga tahanan. Padalayan po sa isang linggo na darating sa buhay namin. Ingatan mo po kami sa mga pupuntahan namin, sa mga kakausapin namin, sa mga makakasalamuhan namin. Lord, samahan mo, Panginoon kami. At tulungan mo kami na huwag nang matakot, huwag nang mangamba. Magkaroon kami ng kasiyahan at kapayapaan sa aming puso. Sapagkat natutunan namin ngayong umaga that you are the God who will protect us always. Kaya Panginoon, sa inyo namin binabalik ang kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat. Sa lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.